What up mga solid subscribers, no? So manonood po ngayon tayo ng videos, no, regarding po ulit sa ating mahalima, no. And tingnan natin do kasi Jiro Pages, no, sa kanya tong videos na papanoorin natin. Hindi ko lang sure kung makapadpad po tayo sa ibang channel, no? Pero sa ngayon ito po papanoorin natin na ito kay Jiro Pages, no, which is Insider Scoops Hints to Another SB9 Project with GMA Network. Ito nakaka-excite to, syempre. Hindi ko alam kung as a whole SB19 or baka individual project pa rin sila, no. So ito lahat po ng papanoorin ko kay Jiro Pages, and yun, tulad nga sinabi ko kanina, hindi ko alam baka mapadpa tayo sa ibang channel na. So yun, napatagalin pa. So without further ado, let's all watch this. If you remember back in September of 2022, the online magazine, Esquire Philippines, released their 100 most powerful people in the Philippines, wielders of soft power. This list included our beloved SB19, joining huge names such as Vice Ganda, Heart Evangelista, Mr. M or Johnny Manahan, Kong TV, and others. This proved how influential the boys already were, even back to 2022, 4 years from their debut. Now imagine how much bigger and wider their influence is right now, compared to last year, considering the unprecedented growth their career had this year. In fact, this power and influence have been seen very clearly with Stell's recent career milestone as one of the coaches in the very popular singing competition, The Voice Generation. In case you haven't heard of it yet, one huge Twitter account, Showbiz Banters, known for dropping hints, scoops, and insider rumors, surprised fans and got many excited when they tweeted this. Stell bound, scoop. GMA executives and ITV studios are very pleased with the coaches and the youthful vibe they bring to the franchise. It is rumored that GMA Network is interested to get the services of Stell and another SB19 member. Now, this is definitely a major scoop, with big implications for SB19 and their career opportunities. Of course, we can't still say that this is 100% sure, as this still remains as a rumor unless fully confirmed. But as the saying goes, where there's smoke, there's fire. This scoop doesn't stand in the realm of impossibility, so we might really see big projects lined up for SB19 in the coming year. Nice. Exciting days are truly ahead of the boys in the fandom, so stay connected, like and subscribe. Ito, may comment ako regarding dyan. Siyempre, ito nga tayo, no? And ito nga dahilan kapag ako nanonood ng mga videos, so talaga may comment and mga insights natin. Para sa akin po, napakaganda nitong opportunity para sa SB19, no? And ayun nga, syempre, mas mapapakita nila kung ano meron sila, yung talento nila, no? And isa pa dito, no? For me, napakalaking bagay po dito ng 18. Sobrang laking bagay po ng 18 dito, no? Kasi maniwala kayo sa hindi, pero napakalaking bagay nyo, lalo na pag yung si Stel nandun sa, ayan, sa The Voice, no? Talagang, alam mo yun, yung suporta nyo sa kanya, no? Like, yun, no? Yung suporta nyo sa kanya talagang overwhelming, no? To the point na natutuwa po yung management dahil sa suporta na tatanggap ni Stel sa SB19, I mean, ni Stel sa The Voice, no? At the same time, syempre, nagbe-benefit din po dun yung The Voice, no? So, para sa akin, give and take yun, no? So, napaka-solid talaga ng 18, no? Kaya, hindi ko masisisi kung bakit ang GMA, or kung totoo man po ito, no, hindi ko masisisi kung ba't gusto nila kunin ulit ang SB19 or kung sino mang SB19 member nasa isip nila. No? Para sa akin, win-win situation to, no? So mag-benefit po ito sa SB19 or sino mang SB19 member. It's either si Ja, si Stel, si Pab, si Philip, si Keno, or si Josh, no? Mag-benefit sa kanila yan, no? Kung ano man mangyari, no? And syempre, mag-benefit din yan sa GMA and mag-benefit din po yan sa SB19, no? Yung popularity ng SB19, no? Mas lalo sila makikilala sa ibang bansa, no? And dito sa bansa natin, to tell you the truth, meron po akong kakilala before, no? Siya yung nagugupit po ng buhok ko na. Let's go. And yun, habang ginugupitan niya ako, matagal na yun, no? So shoutout kay Kuya Jojo. Let's go, no? And hindi niya talaga alam ang SB19, as in, hindi niya alam yung SB19, no? And nakilala niya lang SB19 yung yung sa The Voice nga, no? Dahil kay Stel, no? Nanonood siya kasi yung anak niya raw nanonood daw ng The Voice, no? And ayun, nanonood na rin siya, no? And nakwento niya nga sa akin na, kung sabi ko sa kanya na ano yan? May sinabi siya, meron daw dun sa The Voice na isang member daw ng isang grupo, no? Pero hindi niya raw kilala. Sabi ko, yung SB19 yun, Kuya Jo. Tapos SB19, ano yun? Gumanon siya.
SB19, kailan yun, no? Yan, si Stel, yung si Stel yung nandun sa The Voice, no? Oo, Stel nga pangalan nun, gumawin siya. Sabi ko, kagrupo ko dati yun. Ay, nagulat siya, sinabi niya, dahil ko na naging kagrupo ko dati sa which is totoo naman talaga, baka sabihin nyo, haka-haka lang. Sa mga matagal ko na subscriber dyan, alam nyo na we have a long history ni Stel talaga, no? Way back pa talaga, no? And, ayan, nood na lang ng mga videos ko, malaman yan. Let's go! And, ayan, doon na makikita na maganda rin popularity to sa kanila, no? Kasi hindi pa lahat talaga sa Pinas na namumulat kung ano talaga meron ng SB19, no? And dito makikita talaga na talagang magandang, it's a win-win situation din sa SB19, no? Na ma-advertise sila or parang ano sila, ang tawag dito? Ma-expose sila sa ganung bagay, no? Coach Stel now signing off Signing off. So ito, kay Miss O naman tayo, no? Ito, sabi ko sa inyo, mapad ba tayo sa main channel? sa pagkapanalo, nagiging katawa-tawa na. Even before the Voice Generations Philippines has started and up to now that it has ended, Coach Stel's name has been making rounds in the internet. His humor with galing sa pagkanta na mas na-emphasize pa sa naturang TV show, and of course, ang kanyang galing sa pag-mentor sa mga talentadong grupong Pinoy, ang rason kaya mas nakikilala pa si Alam mo na, to be honest with you, nanood din ako hindi lang ako nakapanood ng full video, pero yung mga clips po, talagang grabe si Stel talaga, napaka-patient niya talaga pag nagko-coach siya, no? At the same time po sa pagkasayaw, isa po akong witness kung paano magturo si Stel sa pagkasayaw. Napaka-patient niya and ituturo niya sa kahit pinakamaliit na detalye hanggang sa maintindihan mo, and in a simplest way, ituturo niya po talaga yung mga bagay-bagay, no? Which is napakaganda nun, no? Hindi yung tulad na iba na dire-diretso lang ng turo, ikaw na bahala dumiskarte, pero si Stel talaga matuto ka po talaga, no? So isa yan sa mga dahilan kung ba't sobrang naging idolo ko si Stel way back before, hindi pa man siya SB19, way back before, talagang siya yung mga tinitingala akong dancer talaga, no? Way back before, napaka-solid talaga sumayaw yan ni Stel dati pa. Pero syempre, hindi pa rin talaga mawawala ang mga pambabash and hate comments. Kung noon ay kinu-question ang pagiging coach ni Stel at may nagsasabi pang hindi ito sikat, hindi kilala, at kulang pa sa experience, ngayon naman sa pagkapanalo ng kanyang group, ang Vocal Mix, ang linya naman ngayon ng mga basher ay nanalo lang dahil sikat ang coach at may malaking fandom na bumoto. So ano ba talaga? Hindi sikat o sikat? Nakakatawa talaga eto mga bashers na kung ano-ano na lang ang rason para makapag-bash. Anyway, kahit ano pang sabihin ng mga beater na ito, Coach Stel and Vocal Mix won fair and square. Lahat naman sila magaling, but this time, it's Vocal Mix's destiny to win. Guys, no? Siguro malaking bagay, may factor din na dahil sa 18 nanalo po ang Vocal Mix. Pero wag nating ilagay sa ganung paraan po, no? Eto, may kilala po ako. Sabi ko kasi inyo, nanood ako ng The Voice, no? Sinusubaybayan ko siya, no? And may mga kilala po ako which is mga kumakanta talaga, mga singer talaga, no? Hindi man sobrang professionally na, pero kumakanta talaga sila as in, sinasabi nila na deserve daw ng Vocal Mix yung pagkapanalo nila, no? So deserve daw talaga. So, alam mo yun, maniniwala ako sa mga taong gana may alam talaga sa pagkanta, no? So, yung mga basher kasi hindi mo rin alam, hindi mo rin alam talaga kung ba't na gano'n. Ganun naman talaga pag bago ka sa larangan, may mga basher ka, yung tipong hindi naniniwala sa'yo, no? May ganun talaga, no? Hindi mo sila mapiplease. Pero yun nga, mas maniniwala ako doon sa mga taong nakakaalam lalo, no? So yun, yung mga friends ko, yung mga klase ko dahil sa college, lumalaban kami dati kasi, pero hindi sa kanta, kasi ako nung college ako, napunta ako sa larangan ng sayaw, no? And syempre makasama ko doon. Ganun kasi yun, may Battle of the Bands, may hataw sayaw kung tawagin, and then meron yung solo singing, no? And ayun, yung mga nakasama ko ron, parang sa STA kasi national maglalaban yun as a national as Luzon, Visayas, Mindanao. And yung sa STA Makati, sa bayan kami no, yan. Kasama ko yung Stel, hindi ko nakasama yung Stel before, no? Basta nakasama ko siya isang beses, no? Ayun yun, no? Basta, malaman niyo lang, manood na kayo ng aking mga videos, no? Alaman niyo na lang yung history, no? And ayun, may mga nakasabayan ko doon sa singing, no? Talagang sinasabi nga nila at natanong ko sila, no? Na ayun nga, deserve daw ng Vocal Mix talaga, no? So, mas maniniwala ako doon kaya sa mga bashers na yan, no? Let's go! So yun, para sa akin, ayun lang, deserve ni Stel kung ano na tatanggap niya ngayon, no? Kaya kayo mga bashers, quiet na lang kayo. And ayun lang, tingin ko dito lang naman tao sa aking video, no? Sobrang gusto ko lang makahingi ng updates po sa ating Mahalima and sa ating mga other P-pop groups, no? So yun lang, kung meron kasi ba kalang comment na message nyo sa Facebook, sa Point of Peso, Disney Point of Peso, signing on, Who's Let's G?